Yan, good morning everyone. At araw po ngayon ng Biyernes. Ayan po, at ngayong araw mga kababayan, tatapusin na natin yung palitada doon sa likod. Dahil kunti na lang po yung natitira mga kababayan. Kahapon, tapos na sana kahapon. Kaso nung Merkulis ay sumasama tayo doon nila Sir Paul dahil sinukatan natin yung bahay ni Kuya Jimboy mga kababayan. At pagkatapos nito, iiwanan muna natin ang bahay ni Mang Ili mga kababayan. At sa nagtatanong dyan kung natapos na ba yung bahay ni Mang Ili, ay hindi pa po. At marami pa pong dyan gagawin. At i-stop muna natin itong bahay ni Mang Ili mga kababayan dahil unahin natin yung bahay ni Kuya Jimboy doon sa Mapula. Bago natin simulan ng ating trabaho ngayon, muna tayo mga kababayan, magluluto muna tayo ng ulam natin. Tara, sabayan niyo po ako. Mag-ihaw po ako ngayon ng 4 na piraso na isda. Ayan, papay, isa muna mga kababayan. At let's go, start na po tayong magluto. At ito na mga kababayan, yung inihaw natin na isda para may pang-ulam tayo. Ito, dalawa ang umagahan, pananghalian din yung dalawa. Ayan na mga kababayan, nabaliktad ko na. Ayan, yung kabila naman ang lulutuin natin. At bago kami nagluto mga kababayan, ay may nag-prepare na po kaming halo. Ayan po. Pagtapos namin mag-almusal, gagawa naman kami. At mamaya, paayos ko muna tong generator namin mga kababayan. Kay kay Sir Paul. Yan po yung gagamitin natin doon kay Kuya Jimboy. Dahil yung gusto ni Sir Paul doon mga kababayan ay bakal. Bakal lahat yung gagamitin natin ng chassis. Hindi kahoy mga kababayan. At ito mga babayan, ito yung papaayos ko mamaya. Dahil ayaw ng dumaloy ng gasolina mga babayan, nagbara. Dahil sa napakatagal na po itong hindi namin ginamit. Mga 4 na buwan na yata itong hindi po nakaandar. Kaya po nagbara yung gasolina. Ito po yung mga gasolina mga kababayan, tinanggal ko, nilagay ko dito sa buti ng tanduay. Napakabaho pala ng gasolina mga kababayan, lalo nag-stock ng matagal. Yan. At ito na po ang nangyayari mga kababayan sa loob ng 4 na araw. Dyan to dati kalahati po yung mga kababayan, ang palitada dito sa likuran ay ginawa natin ng 4 na araw. Dahil dyan yung sa may biga hanggang dito sa baba, yan po yung ginagawa na. Dalawa lang po kami mga kababayan. At makapal-kapal din yung palitada natin dyan. At yan na lang po yung natitira mga kababayan, kunti na lang yung papalitidahan ko ngayon. At hindi ito aabot ng kalahating araw, ay matatapos ko na po yan. Yan. At yun sa kantuhan na yun, gagawin ko yan ngayon para wala na pong babalikan na mapalitada dito sa bahay ni Mang Ili. At yan, ito po yung hulog mga kababayan, yan, kinantuhan ko na din dyan kahapon. Sinabay ko na mga kababayan para matapos na po ito. At doon naman tayo sa bundok gagawa. At
Salamat din tayo kay Sir Paul na nagtiwala po siya sa atin na tayo po ang gagawa ng lahat ng mga pabahay niya dito sa mga kababayan sa Mindanao, dito po sa particular po dito sa Paquibato. At yan na po yung bahay ni Mang Ili, mga kababayan. Ayan, hindi pa natin tatanggalin yung mga scaffold na yan dahil magagamit yan pag nagpipintura na po. Nagpipintura dito, wala na pong tanggalan yan, tatanggalin yan pagkatapos na po ng trabaho dito sa likuran. Ayan. At pagkatapos nito, iiwanan naman natin dahil yung susunod na gagawin dito sa bahay ni Mang Ili, yung pinto naman yung isusunod natin na ikakabit, at saka itong mga bintana para kahit maiwanan mga kababayan, dahil nga sa budget hindi nga biro yung magpagawa. Kailangan mo na mag-ipon ng mga kababayan, yung budget gusto niya para maipintuan na ay wala nang makakapapasok mga kababayan na mga tao. Baka may pumapasok, hindi natin alam dahil wala nang tao. Kailangan may pintuan at saka mga bintana. Pero bago natin ikabit yung mga bintana mga kababayan at saka yung pintuan, itong bintana i-skim coat muna natin to. Kahit itong ito lang mga kanto niya, ito kailangan natin i-skim coat yan bago ikabit yung bintana, at saka pagkatapos nating ma-skim coatan, primeran, at bago natin ilagay yung bintana. Dahil hindi po pwede na ito lagyan natin ng bintana diretso, dahil yung sa magiging ilalim ng frame ay kung sakaling ilalagay natin mga kababayan ay hindi yun ma-skim coatan. Kailangan natin itong aayusin muna bago natin ikabit yung bintana. At ayun, at marami pa talagang pwedeng gawin dito sa bahay. Yung kisame ay hindi pa, at yung mga tiles at pagpipintura, yun na lang po yung kulang dito sa bahay ni Mang Ili, at saka yung railings natin sa itaas. Yun, siguro kung straight lang yung trabaho, nasa mga 1 buwan siguro kaya na po itong tatapusin mga kababayan. Ito, hindi pa namin tinanggal tong mga kahoy na ito dahil magagamit pa natin yan pagdating ng pagpipintura. Ayan, at iiwanan na namin tong bahay mamaya. Dito may na dito pansamantalang pintuan para takip, tinakpan namin para hindi makapasok yung aso. Yan. Dahil pagkatapos kay Kuya Jimboy, doon naman tayo sa Matanao. Doon naman po tayo gagawa mga kababayan, doon sa aming lugar. Doon po ako lumaki sa Matanao. Lilipat na po tayo. Siguro yung kang Kuya Jimboy, madali lang po yung tapusin mga kababayan. Siguro nasa mga 2.5 siguro na linggo matatapos ko yung bahay na yon, dahil hindi naman yun masyadong malaki, maliit lang po, 1 kwarto lang po yun mga kababayan. Tapos bakal yung gagamitin, madali lang po yun, madali lang po yung gawin. Yan mga kababayan, at ayan mga kababayan, tapusin muna natin yung inihaw natin. Pagkatapos maligo tayo saglit, tapos almusal, tapos kain. Ayan po yung trabaho natin bilang isang construction worker mga kababayan. Talagang tayo ang magluluto, tayo lahat, dahil wala po tayong asawa na nandito na mag-aalaga sa atin. Sariling sikap po talaga mga kababayan kapag construction worker ka. Kaya dapat handa ka sa lahat ng mga gawain, dahil
wala kang aasahan talaga na gagawa pa noon kundi ikaw lang. Ayan mga kababayan, dapat aga kang gumising dahil nga po magtatrabaho ka pa, magluluto. Ayun, kailangan mo talaga yung gawin mga kababayan. Makaligo na po tayo mga kababayan. Ligo po tayo ng kunti lang, mga 2 tabo lang. Okay. Whoop. Laglag pa. Init. Whoop. Sabit muna natin dito dahil maraming aso. Yan, tapos na po tayo naligo at tapos na din tayong nag-almusal mga kababayan. Nandito po ako ngayon sa taas ng bahay ni Kuya Ili dahil po Mang Ili. Dahil po nag-ano ako mga kababayan, binilad ko yung solar. Ayun po yung solar mga kababayan, binilad ko dahil ito po yung magiging ilaw ng kanyang bahay. Dahil tatanggalin na namin yung kuryente nakakabit dahil ang mahal po ng kuryente dito. Yan mga kababayan, nandito si Mang Ili at ano na, amin na po kuryente dahil iiwan na namin itong bahay niya mamaya. Survey ako ng kuryente ba? Survey niya, anong mali dyan? Mali dito dahil parang ano sa electrician kasi ito, electric to eh. ang mali dito dahil yung kailangan kapitan mo yung energy power. Purtahan na lang. Nakasan ang purtahan? Purtahan ng bintana. Ako kalikas ko, bintana. Purtahan. Bintana ng ana. At iyan na po mga kababayan, natapos na din natin sa wakas yung pagpalitada natin dito sa bandang likuran. Yan po mga kababayan. Tapos na din natin nagawa ang bahay ni Mang Ili mga kababayan. At iiwan muna natin to dito dahil punta tayo doon sa Mapula. Doon naman tayo gagawa mga kababayan. Yan po yung ginawa ko ngayon mga kababayan, no? Yung kantuhan din sa itaas. Ayan. Yan mga kababayan, no? Yan, magandang hapon mga kababayan. At tapos na po natin lahat yung palitada sa likuran ng bahay ni Mang Ili at aalis na po tayo dito mga kababayan. Magantay lang po tayo kung kailan naman tayo magtrabaho dito. Dahil ano po mga kababayan, stop muna yung trabaho natin dito sa bahay ni Mang Ili dahil may gagawin din tayong bahay doon sa bundok, doon sa Mapula kay Kuya Jimboy. Madali lang yun mga kababayan, siguro hindi yun naabot ng 1 buwan, matatapos na po yun. At ayan, nadala ko na mga gamit ko. Ayan, maliit lang kasi yung gamit ko mga kababayan. Ito yung mga damit, iwan na lang yan dyan, yung mga pang ano natin, yung pang uranay. Ayan, at ano mga kababayan, umambon-ambon pa dito, malayo pa yung biyahe namin. At saka maraming salamat sa inyong palaging pagsuporta mga kababayan, at sa hindi nyo pag-skip ng ads, at sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe nyo na po yung TV Team Panday. Yan po yung channel ko mga kababayan. Ayan, at maraming salamat sa inyong lahat at God bless. Sana magandang buhay nyo dyan araw-araw. I love you, bye bye.